salamat, Ma'am Lenny. Nakaka-stress naman ang introduction. Parang nag-research na gusto tungkol sa akin. So anyway, good mornings everyone. Ako si Mayin. Hindi na ako mag-ano ng background, ano? Okay, so simulan ko na. Na-stress ako sa ano. Okay, so this business was introduced to me by my ate na naging sponsor ko, si Cynthia Talbaz. She is based in Netherlands. So when she showed the business to me, na-skeptic ako. So ako si Miss medyo pa-right na head, the right brain ko nung ako. And then, but when I heard, honestly, when I heard CEO Joven sa Grand PEOP, wala. Yung mahaba kong lista ng questions na wala isa-isa. Na-handle ni Sir CEO. Kaya I found myself saying yes. Hindi na ako naka-no sa aking ate. And then, so syempre, kaya ako rin nagustuhan ng business kasi I love to travel. Plus, talagang I was always on the lookout for other source of income. Kasi clear sa akin na pag dumating yung time na hindi ko na kayang maging real estate broker, hindi ako dapat pipigil na kumita. Kasi gusto ko, ang tingin ko, pag nagkaroon ako ng mga apo at tumawag ako sa kanila, kailangan pinag-aagawan nila ang telepono, makipag-usap sa akin. Dahil alam nila, hindi ako maghihingi ng pera, kundi mga namusta lang. So, yun. So, yun, because of that outlook, sabi ko, ay, okay, tingnan ko nga itong negosyo na to. So, I did. Pero zero knowledge ako sa travel and tourism. Pero sabi ko, kaya ko to. Kasi nga, I became a broker at 48 years old. So, medyo matanda na. Pero sabi ko, kung kaya ko aralin ang pagiging broker, kaya ko rin ito. Kasi, although technical siya, pero sabi nga nila, kompleto ng trainings. Online pa. Ano pa aayaw ako? Sabi ko, training ako. Ang funny was, hindi ako active Facebook user. Kasi tingin ko sa Facebook, yung mga gusto lang mang-chismis ng buhay ng may buhay. But in this business, I learned na hindi. Kailangan pala i-promote ko ng todo ang negosyo ko sa Facebook. And that was when, in 2024, I started to promote my business actively sa Facebook. Thanks to the digital marketing seminars na ina-attendan ko. At pinagmamalaki ko pala ng aking virtual business card. Thank you, Miss Eileen, for that as well. So dahil nga sa enjoy na enjoy ako, I found myself na talagang kahit sino kausap ko, babagsak at babagsak na sa WCA Travel. Now, I realized kasi na yung nakuha ko palang business ay hindi lang simpleng booking portal. When I had my booking portal, what I gained was a fully set up travel agency business. Nawala na akong gagawin at simple lang. Kaya nga, kahit di pa man lang ako nakatungtong ng Japan, ay last year, nakapagpalipat ako ng group of 12 to Osaka on a private group tour. Hindi nga, wala akong alam sa Japan, ha? So, thank you to our international holidays team and to our visa assistance team kasi because dahil sa tulong nila, ako ay kumita na 75,000 pesos from that alone. Di ba nakakatuwa? So, ladies and gentlemen, making money in this using this booking portal is a given kung gagawin natin ito ng seryoso. Given talaga yan. Yung experience ko last gala night na yung pabalik-balik sa stage to accept those recognitions, grabe, nagulat ako. Pero yung realization ko po ay ganito. Kaya pa pala. Kahit senior citizen ako, kaya pa. Tama pala yung tawag sa amin ng millennials. Kasi mga senior citizen na makikipagsabayan sa mga millennials. So ayan, so huwag tayo magpapatalo. Hindi pwede yung sinasabi sa mga, di ba, there's this joke sa senior citizens na pag tinanong, retired ka na ba? Ang sagot, retired na ako. First I thought that was funny, but looking back, sabi ko, hindi siya funny na joke. Kasi parang nire-reinforce na yung panangin na pag senior citizen ka na at nag-retire ka na, you will be unproductive at maghihintay ka na lang at mag-aalaga ka na lang ng mga apo. I definitely refuse that notion. Kaya ito, nandito ako to show proof na senior citizens can still
still do this business well. Siyempre, sa akin, ang mas mahalaga, pinakamahalaga is this. I can now go on frequent travels and staycations with my hubby. Sabi nga ni COO noon, we are buying memories as a couple. That to me at this stage in my life is very important. Kasi eventually magiging empty nesters kami. So mahalaga yung ma-develop lalo yung aming relationship. And then lastly, one of my goals for this year, 2025, kumaya na ako kay Ma'am Mine. Sabi ko, sige, ang goal ko dapat may monthly maitayos ako na 5,000 minimum. Nakakatuwa po kasi while I was on vacation sa Davao, while on vacation sa Naga, nakakaroon ako ng mga bookings. So tama yung sabi ni Ma'am ni Sir Julius na ang sarap ng feeling na bookable and pulsable ang negosyo natin na ito. Ang nakakatuwa lalo, yung goal ko nga, di ba, 5,000 minimum na tithe for a month. Last February 7 po, while I was in Naga, I was already able to give my tithe as early as that. So sabi ko, kumita na ako ng 50,000 pesos nung time na yun early on. Hindi ko po alam, pag nag-set ako ng goal ng 50,000, hindi ko alam paano ko siya makukuha. Basta alam ko, post na ako ng post, and then pray kay Lord, surrender kay Lord na He will do the rest. So ayan po, ladies and gentlemen, if a senior citizen like me is earning while learning and exploring the world around me, can you imagine what may be in store for you, lalo na kayong younger sa amin? Diba? Can you imagine what is in store for you if you do this business? So once again, this is Mayinda Ilisan, a very proud and grateful Premier Ate.